the weekend. May zoom in na. Weekend na naman. Talaga, oo. Ibig sabihin, prime time na naman tayo. Sports! At ongoing ang basketball ngayon. Oo. At bukas, meron tayong Pinoy Pride 30. Yes, bakbakan. Oo. At meron PBA, Rain or Shine Ginebra. Yun. Open Text Barako. Aabangan yan. Oo, maraming ready ka na? Dahil tayong balita. Ready, of course. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-27 ng Marso, taong 2015. At syempre, samahan niyo po kami sa pagtungay sa mga pinakamaiinit na balitang sports sa loob at labas ng sporting arena. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Siozon. At habang nagaganap ang Pure Foods at ang dehadong Alaska, ito muna ang inyong paborito. PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. 5-division world champion Nonito the Filipino Flash Donaire. Pinayuhan ng kanyang ama na sundin ang battle plan kontra Brazilian rival William Prado. Ala Promotions President Michael Aldiguer nangakong bibigyan ng marquee fight si WBO light flyweight champion Donnie Ahas Nietes. Patafa President Philip Elia Huico tiwalang manunumbalik ang kinang at sigla ng Philippine Athletics. Top Pinay netter Marian Cappadocia malabong mapabilang sa SEA Games lineup. American bar buster Charlie Hoffman solo leader sa opening round ng Texas Golf Open. Russian diva Maria Sharapova laglag sa opening round ng Miami Tennis Open. At Belgian rider Bart de Klerk bagong overall leader sa 2015 Tour of Catalonia sa Spain. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-umusok na sports balita narito na sa boxing. Susundin lamang ang tamang battle plan. Malaki ang tsansa ni Pinoy hard hitter Nonito Donaire Jr. ang hamong isasalubong ni Brazilian rival William Prado bukas ng gabi. Ito ang inihayag ni trainer Nonito Donaire Sr. isang araw bago sa gumpayan ng kanyang anak na si Prado para sa bakanting NABF Super Bantamweight Championship. Ang report ihatid sa atin ni Mr. Rick Santos ng Sports Radio 918. Umaasa si boxing trainer Nonito Donaire Sr. na makikinig ang kanyang anak habang siya ay nasa corner sa showdown kontra Brazilian rival William Prado bukas ng gabi. Sa nakalipas na dalawang laban, hindi nagustuhan ni Nonito Sr. ang pagpupumilit ni The Filipino Flash na umani ng knockout win. Kabilang narito ang losing battle kontra Jamaican star Nicholas Walters noong nakaraang Oktubre. Kaya payo ng nakatatandang Donaire, dapat sundin ni Nonito Jr. ang kanilang battle plan sa matchup kontra Prado. Kasi ganun na ang nakasanayan namin sa training. So, alam na namin na naririnig na yung boses ko. Kasi sa training, minsan tumitigas yung panya na gustong lalaban sa loob. Sabi ko, wag mong gawin yan. So, yes, nag-iis ka agad. So, nag-move siya kagad palabas. Samantala, kanina ay kapwa walang hirap na naabot ni Donaire at Prado ang 122-pound weight limit para sa kanilang 12-round title clash. Ayaw rin namin kunin kaagad ng before the fight. Kasi kung kunin mo before the fight, manghihina ang katawan. So, kinuha namin yung kanina yung 4 pounds, parang wala lang. Medyo hirap kasi right on the day of the weigh-in na. Pero may babalik na kaagad yung tubig na nawala sa kanya. Nakataya ang bakanting NABF Super Bantamweight belt sa salpukan ni Donaire at Prado na magsisilbing co-main event ng Pinoy Pride 30 na pagbibidahan din ni longest reigning Filipino World Champion Donnie Ahas Nietes. Para sa PTV Sports, Rick Santos, Sports Radio 918. Sa kaugnay na ulat, nagpaliwanag naman ang pamunuan ng North American Boxing Federation o NAV patungkol sa pag-sanction nila sa title clash ni Nonito Donaire Jr. at William Prado. May report si Haji Caaminio.
Hindi istriktong nakadepende sa nationality ng mga boxers o lugar na pagdarausan ng fight card ang North American Boxing Federation o NABF. Ito ang paliwanag ni NABF Supervisor Craig Hubble kung bakit pinasok nila ang Pinoy Pride 30 fight card kahit na walang kasaling American boxers. Ayon kay Hubble, binigyan nila ng basbas ang title clash ni na Pinoy hard hitter Nonito Donaire Jr. at Brazilian rival William Prado dahil ang isa sa dalawang protagonists ay nakabase at madalas na lumalaban sa American soil. Their nationality, where they're based, where they live, or where they train. Because a lot of times you have fighters. An example I would give is Lucas Matisse. Lucas Matisse is from Argentina. He lives in Argentina, but he trains and fights almost exclusively in the United States. So Lucas Matisse, for example, would be qualified for the North American Boxing Federation title. Prado, for example, I think has fought some in Mexico and has been to Mexico and trained in Mexico, and that's how he qualifies for it. But Nonito, he's a resident of Las Vegas now. So yes, that will be it. Dagdag pa ni Hubble, malaki ang posibilidad na mapalaban para sa WBC title si Donaire kung mahaharap niya ang bakanteng NABF crown. Ito'y dahil ang mga opisyales ng NABF ay nakaupo sa executive committee ng WBC. The champion right now is Leo Santa Cruz. And there's talk that Santa Cruz may move up to featherweight to fight Abner Mares. If that happens and the title becomes vacant, then Nonito will be in a perfect position moving forward. This title should really help him in the ratings. I would, if he fights as well as we think and he fights at the level he's fought in the past, I would expect him to be in the top 2, top 3, if not number 1. And that's what we'll push for. Kabilang sa mga sikat na boxers na humawak ng NABF title ay sina Sonny Liston, Muhammad Ali, Marco Antonio Barrera at Eric Morales. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kinakasana ng pamunuan ng ALA Promotions ang isang marquee fight para kay WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes. Ito yung sakaling mapanatili niya ang titulo sa matchup kontra Mexican rival Gilberto Parra. Para sa detalye, nagbabalik si Mr. Rick Cap Santos ng Sports Radio 918. Tiniyak ni ALA Promotions President Michael Aldeguer na ibibigay niya kay longest reigning world champion Donnie Ahas Nietes ang pangarap na marquee fight ngayong taon. Ito'y kapag nalampasan ni Nietes ang hamong isasalubong ni Mexican challenger Gilberto Parra bukas. Ayon kay Aldeguer, balak niya na itapat si Nietes sa mga superstars ng flyweight division tulad ni Juan Francisco Estrada ng Mexico at Roman Chocolatito Gonzalez ng Nicaragua. He wants to fight Estrada. He talked about Gonzalez. So hopefully, if everything goes well in his next 2 fights, now against Parra tomorrow, then Rodriguez in July, we're looking at maybe hopefully October, the last quarter of this year, or maybe hopefully next year. Sa panig naman ni Nietes, mabigat na training ang kanyang pinagdaanan para sa title defense kontra Parra, kahit pa sinasabing hindi niya ka-level ang Mexican opponent. Lalong pabutihan ko pa yung laban na ito kasi gusto ko pa makalabanan ng yung flyweight champion, ibang champion sa junior fly, so talagang nagbibigay lakas talaga sa akin. Kanina ay kapwa pumasok sa weight limit na 108 pounds sina Nietes at Parra sa official weigh-in na isinagawa sa tapat ng Araneta Coliseum sa Cubao, lungsod ng Quezon. Para sa PTV Sports, Ricky Cap Santos, Sports Radio 918. Lipat tayo sa paboritong pastime ng mga Pinoy, ang basketball. Nagpamalas ng bangis ang Meralco Bulls sa opener ng Best of 3 quarter-final series kontra NLEX Road Warriors sa PBA Commissioner's Cup. Tinambakan ng Meralco ang NLEX sa score na 97-82 kung saan bumida si Meralco reserve Mark Macapagal. Matapos na pumukol siya ng 22 points, kabilang na rito ang 5 3-pointers. Nagdagdag naman ng 16 markers at 21 rebounds si import Josh Davis. Muling magkaharap ang dalawang koponan para sa Game 2 sa Linggo kung saan tatangkain ang Meralco na makapasok sa semifinals. Samantala sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang defending champion Pure Food Star Hotshots at Alaska Aces sa Game 1 ng sarili nilang Best of 3 series. Target ng Pure Foods na makabawi sa Commissioner's Cup matapos na mapatalsik sila sa quarterfinals ng season opening All-Filipino Conference.
Samantalang tanggap naman ang Barangay Ginebra San Miguel ang pagiging underdog sa quarterfinal match kontra top seed Rain or Shine Elasto Painters. Ito'y dahil bukod sa tinalo lang sila ng Rain or Shine sa eliminations, ay nalagay pa sila sa alanganing twice to win disadvantage. Para sa detalye, nagbabalik si Haji Caaminio. Aminado ang Barangay Ginebra San Miguel na mas mabigat na pagsubok ang kanilang kakaharapin sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup. Ito'y dahil bukod sa nasadlak sila sa twice to win disadvantage, ay makakatapat pa nila ang top seed na Rain or Shine Elasto Painters. Ayon kay Ginebra Center Greg Slaughter, tiyak na mas magiging pisikal ang laban kontra Rain or Shine, lalo pat mistulang do or die game ito para sa kanila. Yeah, definitely. We're trying to be a pretty physical team, and last game we played, we saw some of that physicality. Naniniwala rin si Slaughter na kinakailangang isantabi na nila ang kontrobersyal na pagkatalo kontra Rain or Shine sa eliminations, kung saan napatawan ng multa si big man Bo Belga dahil sa pakikipagsagutan sa mga fans. And right now, that elimination is over. We're in the playoffs now, so really got to win and go home. Ang quarterfinal showdown ng Ginebra at Rain or Shine ay magsisilbing main event ng PBA doubleheader sa MOA Arena bukas. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, hindi nagpapakakumpiyansa sa laban sa playoffs ang second seed Talk and Text Shopang Texters. Ito'y kahit pa hawak nila ang twice-to-beat advantage sa quarterfinal encounter kontra 7th seed Barako Bull Energy. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Hindi minamaliit ni Talk and Text Tropang Texters head coach Jongoy Chico ang kakayahan ng susunod na kalaban na Barako Bull Energy. Ito'y kahit pa may hawak silang twice-to-beat advantage sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup. Ayon kay Chico, isa sa mga pinoproblema nila ay ang 7-foot flat import ng Barako Bull na si Solomon Alabi, na sa kanilang enkwentro sa eliminations ay kumamada ng 21 points at 23 rebounds. Sa tingin nila madali yung Barako, but they have a 7-footer that we have to contend with. You look at Sia, they're winning games because of the 7-footer, the defense that he attacks. Pag-layup namin, nandun siya 7-footer, imbis na 6'8" yung nakalagay dun, 7-footer yun nandun, di ba? Samantala, aminado naman si Chico na hanggang sa ngayon ay nangangapa pa rin sila sa pagbalasa sa kanyang mga players, lalo pat wala silang legitimate center sa team. Not having a big man is new to me. It's new to me, that's why bago I'm searching, di ba? I always had a big man. So, I used to have guards, but I always had a big man. So, searching, parang learning process ko ito, how I can play without a big man. Ang quarterfinals match ng Talk and Text at Barako Bull ay gaganapin sa MOA Arena sa Pasay City bukas. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, nangako si Patafa President Philip L. Wico na gagawin ang lahat para maibalik ang dating estado ng Philippine Athletics. At sa nalalapit na kampanya sa Singapore Open, titiyakin ni Wico na hindi magpapuli ang mga national tracksters. Ang kabuang detalye ay hatid ni Ms. Arian Malyari. Kumpiyansa si Patafa President Philip L. Wico na manunumbalik ang dating kinang at sigla ng athletics sa bansa. Ito'y matapos na kilalanin siya ng Philippine Olympic Committee o POC bilang bagong Pangulo ng Athletics NSA. I think this closes this little episode on what on our fulfilling all of the requirements. No? So we have been recognized by our international federation. Now our POC has recognized the election, and we are happy because we want to work with everyone who will help promote Philippine sports and athletics in particular. Kasunod dito, tiniyak ni Wico na tututukan niya ang training ng mga national tracksters na sasabak sa Singapore Open sa susunod na linggo. What is next? To
continue training in earnest and with single-minded determination for the SEA Games. Our concern is that they train well, that they're provided all of the support they need to come up with a good performance. We're hopeful this is one way for each of us to see each other's, to gauge each other's strengths and weaknesses. No? Bukod sa Singapore Open, naghahanda rin ng Philippine Athletics team para sa pagsuong sa hamon ng Southeast Asian Games sa Hunyo. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, tila malabo nang mapabilang pa sa SEA Games lineup si top Pinay netter Marian Capadocia. Ito'y dahil wala na siya sa pangangalaga ng Philippine Lawn Tennis Association o PHILTA. Nagbabalik si Ms. Aryan Malyari. Kinumpirma ng Philippine Sports Commission o PSC na tinanggal na nila sa listahan ng mga funded athletes si top Pinay netter Marian Capadocia. Ayon kay PSC Chairman Richie Garcia, hindi na pwedeng mapabilang sa Southeast Asian Games bound national tennis team si Capadocia dahil wala na siya sa pangangalaga ng Philippine Lawn Tennis Association o PHILTA. Isa sa mga sinasabing dahilan kung bakit inilaglag ng PHILTA si Capadocia sa SEA Games lineup ay ang hindi niya pagsipot sa mga local qualifying tournaments. Bukod kay Capadocia, nalalagay rin sa balag ng alanganin ng SEA Games participation ni Pinay golfer Princess Operal dahil sa kaparehong dahilan. Wala, because the NSA told us not to fund, no, because she did not participate in this tournament that she had to participate. The same thing as Princess Operal. Princess is a priority athlete also in the Asian Games. So, since the priority of the Asian Games, maglalapse yung priority athlete category niya sa Asian Games. Sa Asian Games. Oh, safe pa siya. She's still part of the one unless na officially i-delete siya ng NGAP. Samantala, tiniyak naman ni Garcia na may sapat na pondo ang PSC para sa aktwal na partisipasyon ng mga national athletes sa Singapore Showpiece sa Hunyo. Ang bilang ko dito is we have about 600 delegates at 60,000 per head, which is our costing. No, it can be lower than that. That's only 36 million. No? So our budget of 38, I think, is safe. Hindi bababa sa 500 atleta ang kakatawan sa Pilipinas sa 28th edition ng pinakamalaking multi-sporting event sa Timog Silangang Asya. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Matagumpay na naabot ng Milwaukee Bucks ang 50% winning mark sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Ito'y matapos na mapigilan nila ang late rally ng visiting team na Indiana Pacers 111-107 kanina. Si forward Ersan Ilyasova ang top performer para sa Bucks sa kanyang game-high 34 points at 6 rebounds, habang 4 na players pa ang score ng double figures para sa team. Umalagwa ng 19-point lead sa opening quarter ang Bucks bago unti-unting nagrally hanggang sa makadikit sa 11 puntos ang Pacers papasok ng 4th and final period. Sa uling 11 segundo ng laban ay lalo pang lumiit sa 3 puntos ang hinahabol ng Pacers, pero sumablay naman ang sanay game-tying 3-pointer ni shooting guard George Hill sa closing seconds ng laro. Ang susunod na makakadapat ng Milwaukee ay ang league leader Golden State Warriors sa linggo. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918.
Inakupa ni veteran Charlie Hoffman ang solo leadership sa unang araw ng aksyon sa Texas Golf Open sa San Antonio, Texas. Kanina ay pumalo ang 38-year-old American ng bogey-free 5 under 67 sa TPC San Antonio upang lumamang siya ng one-shot laban kay Aaron Baddeley ng Australia. Nasa ikatlong pwesto naman ang compatriot ni Hoffman na si Max Homa, 2 strokes adrift. Humataw si Hoffman ng 3 birdies sa front 9 bago siya nagdagdag ng 2 pang birdies sa back 9. $6.2 million ang total pot money na nakataya sa Texas event. Sa ladies golf, nagsosolo rin sa ibabaw ng leaderboard sa opening round ng LPGA Kia Classic sa Carlsbad, California, si South Korean star Miriam Lee. Ito'y matapos na humataw siya ng suwabing 7 under 65 sa Aviara course kanina upang hawakan niya ang one-stroke na bentahe laban kay Yanni Chang ng Taiwan. Inagaw ni Lee ang driver's seat sa pamagitan ng pag-convert ng 8-foot birdie putt sa 5th hole bago niya isinara ang kanyang round sa pamamagitan ng pagsalba ng par sa 18th and final green. Punteriyan ni Lee na makapagsubi ng ikatlong career LPGA Tour victory. Sa tennis, maagang nalaglag sa women's singles ng Miami Open sa Florida si Russian diva Maria Sharapova. Kanina ay lumasap ng upset loss ang second-seeded smasher sa kamay ni Australian wildcard Daria Gavrilova 7-6 at 6-3 sa opening round ng hardcourt tournament. 4 na beses na nakabreak sa laban si Gavrilova at sinelyo niya ang panalo ng lumampas sa baseline ang forehand ng Russian rival sa final point ng match. Ito ang kauna-nahang match victory para kay Gavrilova laban sa isang top 10 lady netter. At sa multi-stage cycling, may bagong overall leader na naman ang 2015 Tour of Catalonia sa Spain. Siya ay si Bart de Klerk ng Belgium na tumapos na kabilang sa main pack sa 4th stage kagabi. Hindi matinag sa pagsabay sa peloton sa kabuuan ng karera ang 28-year-old rider kaya't naagaw niya ang leader's jersey mula kay Frenchman Pierre Rolland. Ang 188-kilometer race ay pinagharian naman ni American TJ Van Garderen sa clocking na 5 hours, 6 minutes and 36 seconds. Sa ngayon ay hawak ni de Klerk ang 21 seconds na bentahe overall laban kay Richie Porte ng Australia papasok sa huling 3 stages ng week-long biathlon. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Nakapagaya ako kay Haji. Selfie mood. Ang bagong Instagram sensation. Yes. Ang bagong selfie king. Ano ka naman? Naka-Belga shirt inspired Fashion. Fashion. Yan yung mga kulay ni Bo Belga. Masaya. Happy colors kasi loud sila, diba? Hindi, gusto ko yung style ni Bo. Yung the way siya, simple lang. Ika nga ni Ariel Rivera, kung naabutan mo yun. Hindi na siya masyadong extra rice ngayon. Hindi na siya ganun ka, diba? Uy, baka naman sabihin, masyado nating minamasa ka rin. Exciting yan, bukas ha. Ginebra versus Rain or Shine. Noong nakaraan, diba, nag-rally yung Ginebra. Bumalik yung Rain or Shine. Best player of the game, yun ang bato ng bote. Kasi tumigil yung momentum ng ng Ginebra. Dahil doon. Ay, pero magaling talaga Rain or Shine. Pareho. Lahat ng teams actually, wala kang sisinuhin. Tama naman. Okay, so tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. At bago kami mag-break, ibibigay muna namin sa inyo ang inyong inaabangang Question of the Day. Meg? At ang question of the day is, sa tingin mo, sino-sino ang 4 na team na abante sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Ang hirap niyan. Ang hirap talaga. Oo. Ay, mamaya, maganda yung mga fans, yung mga viewers natin ang magsabi sa atin. Oo. At syempre, kumpleto tayo mamaya. Meron tayong meme, meron tayong Haji Camino, nasasama sa atin later. At ang inyong mga tawag, kumpleto po tayo. So lahat ng yan mga kaibigan ay isa sa inyo sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. First half pa lang. Nagsa-selfie. At nagbabalik ang pinakamalaki sports newscast sa bansa ang PTV Sports. May mga kinakabahan yun at yung mga Alaska fans. Ano ba nangyari? Ilan na lamang? 31-7. 31-7. Bakit?
Ano yan? Bakit ka gano'n? Anyari? Anong nangyari? Ano? Sabihin mo. Ano yan? Ano? Yung American football ba yan? Parang masyado namang maaga ko sabihin talo. Wag muna, first half pa lang. Haji, hello. Hoy, hello. Nakita niyo yung damit ni Haji. Sa mga pamilyar doon kay Bo Belga, pag nakikita ninyo lumalabas. Nang naka... back to back ka na, Haji. Di naman nalata. In fairness, mahusay manamit si paring Bo. Of course. Okay, so yung mga tatawag sa atin, pwede tayong tumagat ng tawag. Pwede nyo sumagot sa ating question of the day or magtanong kung hindi nyo type yung question of the day or bumate. Selfie na naman. Okay, at ang ating pong cellphone number ay 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. Okay. Josel de Guzman ng Globe, magandang gabi sa'yo. Alright, Facebook muna tayo. From Raquel Benoza, sabi niya, Rain or Shine, Pure Foods, Meralco, Talk and Text. Pero sa finals, Rain or Shine versus Pure Foods. Yung top 4 sa standings mismo. Baga kung sino yung first 4, yun na yung nakikita nila nga abang. Pero Walang sabi Alaska? niya, Walang Alaska, hindi nilagay. Pero meron na rin siya for finals, so Rain or Shine daw at saka Pure Foods. Diba? Advance. Okay. From Rio Edu, sabi niya, Hinebra, Talk and Text, Pure Food, saka Meralco. Tapos Hinebra po sa finals. Never say die. Never say Hello die po, Miss final. Meg. Pa-update naman po kay Japeth. Thanks po. Si Japeth, as far as I know, maglalaro si Japeth sa bukas. Saturday. Bukas. Nagpapagaling na lang siya. Pero kaya niya na, no? Sa ano yun ankle. Actually, sabi ni Japeth, pangalawa na yon ngayong season. Baka dati na rin yan na strain. Nice. Okay. Alright, from Angelica Dayon, sabi niya, Rain or Shine, Meralco, Talk and Text, and Pure Foods. Pareho din. Meralco, pwede. Talk and Text. Si Sermon Nunez kaya, ano kaya yung bet ng team na? Ano yan? Simon, ano yan? Toyota, Utex, Chris Simon, Royal True Orange. Thank you. Oh, I see. Nagkaroon ba ng Royal True Orange? Meron. Yung San Miguel. Talaga? Yung first team nila, may Sunkist pa nga Royal True Orange. Sila na lang ang natitirang original member ng PBA. Ang San Miguel, noong 1975, pinanganak na ako noon pero wala pa akong malay. Yun ang team ng San Miguel, Royal True Orange. Alright, from Myra Garcia Reyes. Hi, good evening po, Meg, Haji, and Sir Dennis. I think it will be hopefully... Sir Dennis. First name, Sir Dennis. Diba? Approve ka. Napag-alata. Kasi super senior ka daw kasi. May super. Senior pa. Naku po. Meg. Hindi. Ay. Gusto mo na naman na, Okay, sabi niya, wala na isa. Easy lang. Sabi niya, I think it will be... Hopefully, di naman. Break muna tayo. Paayos ka muna ng makeup. Sabi niya, I think it will be hopefully Hinebra, Talk and Text, Pure Foods, at saka Meralco. Walang Rain or Shine na naman. Talaga, tsaka may hopefully talaga nakalagay. Hopefully. So para bang sana Oo. Tapos nagpapabati siya, greet po family niya sa Bay, Laguna. Bae, Laguna. Sa Bae. Thanks and more power. Bae. Hindi, yung sa Batangas, ay hindi, Laguna, Bae. Arnaiz daw favorite player ni Sir Mon. Seriously, wala yung no? Ba't ganun? Charmaine. From Ronald Susarmo, Hinebra, Pure Foods, Meralco, and Talk and Text. Uy, never say die pa rin, ha? Yung kabila, never say diet. Sinabo Belga. From Bear Hill, Palanog, sabi niya, Rain or Shine, Meralco, Alaska, and Talk and Text naman sa kanya. Okay. Tanggap tayo ng tawa. Sige nga. Tayo ng Tingnan natin caller. kung anong masasabi niyan.
Nawala siya. Anong masasabi mo sa Dairy Cream? Alright, calls tayo? Sige, isa. Okay. Hello? Hello? Yes, hello. Magandang gabi po. PTV Sports. Sino po sila? Hello? Yes. Hey. Ano po pangalan nila? Rodel. Ruben. Rodel Dominguez. Rodel. Rodel Dominguez. Taga saan? Rodel. Tiga, yung Binangonan, east lang ng Binangonan. Nangonan. Rizal. Okay. Rodel, ano may paglilingkod namin sa'yo? Yung Rodel? question of the day, Teka, Rodel. ang gusto kong Rodel. ang gusto kong sa Final Four ay Ginebra. Siyempre, Ginebra Panso ako eh. Okay. Ay, nawala. Ayan, Pure Coach, Token Tex at Meralco. Kaya gusto kong magkalabas sa final, sana, Ginebra Tex. Para magandang laban yun, magandang matchup yan. Sa finals yun, Ginebra Token Tex. Kung titingnan mo kasi yung bracket, magkasama sa first... Rodel. May aninito. Rodel, pakihinaan muna ng TV at nag-feedback tayo. Sige, si Rodel, yan, naglalako. Bilis. Kung di nagkakamali, diba ang magkasama sa unang bracket, 1 at 8, tapos 4 and 5. Tama ba? 1, 8. Parang hindi eh. O 3, 6. Parang 3, 6 ata eh. Kasi yung token text... Check natin. Check natin. Pero yung token text number 2, tapos number 8 yung Ginebra. Kung maglalaban sila ng semifinals, imposible na yung finals na sinasabi ni Rodel. Pero alamin natin para ano? Yung Pure Foods, ang halimbawa ko sa kung sa finals, yung mga kalaban ng Pure Foods. Teka, alamin natin para sigurado, partner Samantala, meron ka pang question? May comment lang po ako sa Balto sa laro ng Ginebra. Sige. Ano yan? Kasi sa nakikita ng laro, yung mga huling laro ng Ginebra, yung parang comment ko lang kay Coach ko. Minsan para bang nag-i-struggle siya pag yung mga crucial game mo. Okay. Kumbaga, nakikita ko kasi, halimbawa, yung hindi niya tinitingnan yung laro ng kalaban, ang tinitingnan siya nakabase at nakapokus sa laro ng team nila. Kaya lahat ng laro nila nababasa ng sabi ng coach. Pero laro nila, laro ng kalaban, hindi niya nababasa. So parang binabase lang niya doon sa pinag-train nila, hindi doon sa laro ng kalaban. Laro nila, baka ng coach nila, ng kalaban. Pero yung laro ng kalaban, hindi nila nababasa. Kaya yun, lagi nadadali ng mga magpabilang ng nakakalabang coach sila. Doon sila nadadali. Malakas yung line-up ng Ginebra eh. Talagang solid ho yan eh. Kaya talaga nasa coaching ganda lang ho yan eh. Alam mo, Rodel, para sa akin, sa history ng Ginebra, tingin ko ito yung pinakamalakas na lineup nila. Ayun, totoo po yan. Talagang hanga ako sa lineup ng Ginebra. Kaso talagang coaching ganda lang ho yan. So talagang coaching para sa'yo ito, teka. Sino sa tingin mo yung pinaka-angkop na coach para sa Ginebra? Kung ako masusunod, si Ticon tsaka si Ingiaw. Alin mo sa dalawa? Macho yan sa Ginebra. Ako tingin ko, ano pa rin, si Ato. Bigyan ng chance siguro na... Kasi... Pangalawa na ako kasi yan eh. Pangalawang ni Ato yan sa pagkukos yan eh. Pero ganun pa rin sistema niya, hindi niya binabago. Pero, ang tawag ito, Rodel, di ba yung una si Juno sa Uler? Hindi, di ba dati naging pastor dyan si Ato, di ba? Pinalit ni Carriazo. Okay, Di po ba? Kasi nakasubaybay ako dyan eh. Kumbaga, kung Ginebra Panso ako, alam ko yung mga pangyayari dyan. Ayos ka. Usay. Ito, yung sinasabi ni Kuya Rodel na sana daw talk and text at saka Ginebra yung maglaban sa finals. Posible. Pwede, oo. Kasi sa bracketing, makikita natin na hindi sila maghaharap sa semis, diretso finals kung sakali. Dahil yung makakalaban ng mananalo sa Ginebra Rain or Shine ay yung mananalo sa NLEX Meralco. Hindi posible po magkaharap ang Ginebra at Token Tex. Bukod pa riyan, pwede rin Ginebra at Pure Foods. Pwede. Sana, pero
para masaya ang buong Ginebra fans. Para mawala ang si Belga. Ganon? Okay. Sige. Binabati po yung kasama ko rito yung nanonood dito, si paring Glenn Tigario. Si paring ba't kasama mo si pare dyan? Ay, nanonood po kami, dalawa na po kami nanonood ng TV rito eh. Kailan dalawa? Opo. Ano? Patay ta. Binabati ko rin po yung asawa ko, pinsan niya, si Maribel. Andiyan si Mrs. Wala ako. Okay, sige. Okay. Ayos, Odel. Sige. Salamat Enjoy kayo pare Ay, salamat. At least nagbabati lang parati ka manood hanggang sa nakakarantay pa, ka-snowbag pa yan. Wala pa kayo dyan. Wala pa kami rito. Snowbag pa po. Lagi araw-araw ko yung pinapanood dun. Yan. Salamat Rodel. Very loyal. Rodel ng Pinangonan. Sama si pare. Okay, thank you Rodel. Isa pang loyal. Sama si pare. Yan. Thank you. Pare ko. Isa pa tayong call. One look. At ito na. Hello, good evening PTV Sports. Sino po sila? Hello, good evening po. Gising na. Anong pangalan nila? Nel. Nel? Nel. Nel ba? Nel? N-E-L? Pampanga. N-E-L. Taga saan si Kuya Nel? Taga Pampanga. Pampanga. Saan sa Pampanga, Nel? Saan? San Simon. Okay. Hulaan ko. Raynor Shane ka, no? Hindi. Ano ka? Pure Foods. Si Ian Sanggalang. Solid Pure Foods na nakalalamang ng 20. Lamang sila ng 22. Lamang sila ng 22. Lamang ng 22. Okay. Ulitin, may nasasaktan dito. Sino ba yan? Nel, meron kang sagot sa question of the day o may tanong ka o anong may paglilingkod? Token text, Meralco, Raynor Shine at Pure Food. Token text, Meralco, Raynor Shine, Pure Food. Napaka-direct. Bakit yun na nasabi mo, Nel? Huwag lang magbabago ng mga laro nila. Maganda yung mga laro nila. Maganda ang laro nila. Tama. Okay. Okay. Kasi kulang sila sa laro. Yung Ginebra kulang sa? Okay. Okay, Nel, may tanong ka pa? O babatiin? Walang babatiin. So, wala na daw siyang babatiin. Okay. Alright. Sige. Nel, salamat Okay, salamat. Alright, Nel ng San Simon, Pampanga. At sa aming po pagbabalik mga kaibigan ang inyong mga sa Facebook pa rin tayo. Meron tayong Twitter, no? Twitter, follow nyo kami. Para lalo sa mga tagahanga ni Haji. Dahil siya may hawak ng ating Twitter account. PTV4_sports. Yan, sa mga gusto mag-comment. Okay, so magbe-break lamang po kami at sa amin pong pagbabalik ang inyong mga messages at ang inyong mga tawag. Meg? Sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sport. Okay, and Meg, bago yan, siguro one more time para sa mga bagong, kung meron man tayong bagong mga viewers or hindi pa alam yung ating cellphone number para dun sa mga gustong tumawag. 0936-537-9349. Ilista nyo na. Yan ang pong gagamitin natin parati sa ating pong telephone calls. Alright. At bukod pa riyan, follow nyo po kami sa Twitter, PTV4_sports. Okay. Yes. Okay. Balik tayo sa Facebook natin from Chan Santos III, Ginebra and Lex Baraco, Alaska. Bago yan. Siyempre sa Iday, pabagi po sa Palit Pampanga, Solid Ginebra. Bago yun. Kumbaga, lahat nung nasa baba ng standings,
Yun daw ang papasok. Ano? Ginebra, NLEX, Barako, Alaska. Walang Barako top number 4, 7. ano? Then, NLEX number 4. NLEX number 4, tapos number 5, Meralco. Alright, from Gabriel Alaga, sabi niya, Pure Foods, Stock and Text. Magaling mag-alaga. Rain or Shine and Meralco. Yes, oo nga eh. Pure Ganda ng pangalan Foods, na. Stock and Text. Rain or Shine and Meralco. Pwede. Uy, nakakatuwa yung ating mga sumasagot. Wala pa ata sumasablay dun sa sa bracketing. Sa bracketing. Oo, no? Ito, sabi ni Ian Ojeda, Talk and Text, Pure Foods, Rain or Shine, Meralco. Thank you, PTV Sports. More power, pabati po, gorgeous. Pabati daw. Hi, Ian Ojeda. Thank you for watching. Yun. May arte. Sige. Facebook. From Johnny Iglesias, sabi niya, Pure Foods, Meralco Bolts, BGSM, and Barako Bull. Yun, ata. Pure Foods, BGSM, Meralco app. Barako, ha? Yun na nga eh. Kumbaga, naniniwala sila na kayang manalo twice ng Barako over sa Talk and Text. Talk and Text. Kasi sabi nga ni Coach Jong, problema nila rito sa Barako, wala silang pantapat dun kay Solomon Alabi. Oo, so yun ang kanilang suliranin, yung big man. Pero actually, tinanong ko din kanina si Kevin Alas kung confident ba siya kasi sinasabi daw ng ibang fans sayang daw, pinalitan daw si Richard Howell, hindi na daw sila championship contender. Well, sabi naman ni Kevin, naniniwala siya sa kakayahan ni Ivan Johnson, especially yung mga pinapakita daw niya the last couple of games. Alright. Di pa tayo sa calls caller natin. naman, caller. Masaya yung mga caller natin. Hello? Sige. Okay. Yes, magandang gabi. PTV Sports. Sino po sila? Hello? Choppy. Chappy. Hello? Chappy yung linya. Hello? Ay, naputol. Wala na. Tuluyan na nawala. Ito, meron sa Facebook. Ito, malupit. From Jade Domingo. Hinebra. Champion, Hinebra. Wala talaga ibang bukang bibig. Knock-out lahat, Halain mo, nilalabanan nila sarili nila. Alright, ito. Sige, Yes, hello, good evening, PTV Sports. Ano pong pangalan nila? Good evening. Yes, good evening po. Uy, girl ito, girl. Yes, Ateng. Hi. Hi, Ateng. Ano pangalan mo? Christine. Ganda pa. Taga saan si Christine? From Laguna. Saan sa Laguna? Sa Santa Rosa. Santa Rosa. Alright. Sa Santa Rosa, Laguna. Christine, meron kang answers? Question of the day. Yes. Yung pastor ko, Rain or Shine, Talk and Text, Meralco, tsaka Pure Foods siguro isa lang. Christine, anong team mo? Ako, Rain or Shine. Bakit Rain or Shine ka, Christine? Idol ko kasi si Norwood saka si Polly. Gabe Norwood at si Polly. Si Angas ng Tondo. Yeah. Yan. Matagal ka ng fan ng Rain or Shine? Almost 2 years na rin. 2 years na rin. Matagal-tagal na. Bago yun, ano team mo? Ha? Baka since Rain or Shine, baka since Wellcoat days pa. Wellcoat Dragons. Tawa siya. Before Rain or Shine, sino yung team mo? Ano yun? Before Rain or Shine, ano yung team mo? Wala. Kasi hindi ako fan ng PBA before. Parang na-appreciate ko na din kasi yung brother ko laging nanonood. So, nakinood na rin ako. Ayun. Sige, minsan. Minsan yung mga girls talaga sa isang bubong, sa isang bahay, pagka nanonood yung tatay mo, kaya yung kuya mo, mahahawa ka na rin eh. Oo. Kaya ngayon, na-addict na rin ako sa TV. Pero si brother mo, ano team niya? Ginebra. Di
Kalabang kayo. Manonood kayo bukas. For sure. Papanoorin niyo yung game bukas, di ba? Ginebra against Rain or Shine. Oo, kinakantsawan niya ako eh. Kinakantsawan na. Pero kinantsawan mo siya nung sa elimination round. Ano yan? Yung nung elimination round, siya kinantsawan mo nun. Oo. Kantsawan lang, di ba? Gantihan lang yun. Hindi ka naman binata ng bote. Hindi naman. Ay, matanong ko lang, kayo magkapatid, nung pagkatapos ng Rain or Shine, Ginebra, nung na elimination, ano yung pinag-usapan nyo about the game? Wala. Parang, kasi siya, medyo affected kasi na doon sa laro ni Belda. Sabi ko, ganun talaga, may angas talaga si Belda eh. Siyempre, basketball, di ba? Physical. Ayun. Parang ayaw na hayan kay Belda kasi yabang-yabang daw. Siyempre ako, as fan ng Rain or Shine, ipagtatanggol ko kahit medyo may pagka-hard na si Belda. Affected? Yan bang pagka-affected na yan, hindi po nagkukulong sa banyo o kaya yung hindi kumakain pagkatapos ng laro? Ganun ba? Gano'n na-apektuhan si kapatid mo? Paano affected? Hindi naman. Yung parang, paano ba? Parang, sige. Parang galit na galit talaga sa Rain or Shine. Parang ayaw na nagwawala. May passion pala si Kuya, no? Ayan. Okay. Sige. Maraming salamat, Christine, sa pakikinig. Meron ka ba batiin o meron ka pa mga tanong? Yun daw, makakalaro ba lahat ng Rain or Shine bukas? Wala bang may join? Wala. Okay na si Jericho Cruz, okay na si Jeric Teng, tsaka si T.Y. Tang. Makakalaman na sila. Full force. Okay. Ayan. Okay? Alright. May babatiin ka, Christine? Kapatid mo, batiin mo. I-wish mo ng good luck. Wala dito ngayon. Bukas pa dagat. Bukas pa. Okay. Wala kang babatiin, ha? Wala na. Okay. Christine, maraming salamat. Note ka lang, sa show natin, Okay, salamat. Salamat. Christine ng Laguna. Thank you, Christine. Ay, may update tayo. Oo. Ang Pure Foods, third quarter, 54. 29. Ang Alaska, first quarter, 29. Pabatin mo na. First half. Hindi, yung score nila pang third quarter na Isa first. First half and 54-29. Yes, Alaska 29. Tapos na yung first half, Jupring. Tapos na. Hoy, Hector! Si Hector ng ano? Pero naman sabi ni assistant coach Johnny Abarrientos, hindi sila magpapakampante. Kasi yung Alaska daw, kaya daw bumalik sa kahit anong, kumbaga, pag natatambakan, kaya daw bumalik with the way they play. Hindi, ang ano yan, remember, para sa fans sa mga ng Alaska, remember, Philippine Cup Championship. San Miguel. Ba hinabol nila yung 3 games ata nung best of 7. Oo nga naman. Come from behind, puro 20 mga hinabol nila. Oo. Yun ang dapat itanim sa kanilang isipan sa mga oras na ito. Okay! At habang mukhang magkakaroon ng meme sa game mamaya na nagaganap. Aabangan ni Haji yan. Yan. So, diretso muna tayo dahil abutin na tayo ng oras ang ating pong Meme of the Day. Ay, kailangan na daw ng kanilang tulong. Ay, sino ba yan? LeBron, Dwayne Wade, Kobe Bryant. Tulong. Import. Kailangan nyo na ba kami? Barangay Ginebra. Pero Kings pa yung logo nila dyan. Oo, ano pa yan? Vernon Macklin pa ba yan? Hindi, si Chris Alexander. Si Chris Alexander pa yan. Yung uniform. Kailangan nyo na ba kami? Kailangan na nga ba? Malalaman bukas. Baka siguro si Dwayne Wade. Dwayne Wade ba yan? Si Dwayne Wade yung nasa gitna. Tsaka si Kobe pwede dahil nasa bandang ibaba sila Yung Lebron, pasok ang Cleveland Oo, pero yung Miami, nakikipaglaban din sa ngayon, sa standings. Paano kung kinuha? Wala pa din. Wala din.
Galing na, galing gumawa. Gusto ko yung forma sa uniform at saka. Ganda ng uniform. Sakto sa, nag-fit sa katawan nila. Okay, inabot na tayo ng oras, Direk. Inabot na. Sige, yung mga pagbati. Bye-bye time. Maraming salamat sa View Blends, Cosmoculture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playgrounds, Rudy Friend of California Boo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermaesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Mr. Amis Tumang. Yan. Ako na pasalamatan ko si... si John Vunong Kompetente, si Jeffrey Zafe at ang kanyang pamilya dyan sa Malabon City, si Raymart Agag at si Jessen Sigwa. Tapos happy graduation nga pala sa pinsan ko si Joey Kim Kaaminyo. Kita-kits tayo bukas ng gabi. Congratulations. At Mama, Papa, I love you. And of course, Miss Aisa at ang De Los Santos family dyan po sa Marikina City and Pantua family sa Whispering Palms, Liano, Caloocan City. Okay, at ako naman kay Joffer Jerezano ng Shopwise, nagpapabati. Paalis na raw ang kanyang kaibigan ng si Arnel Reginalod, no, papunta ng Saudi. Uy. Okay, ayusin ang maleta ha. Baka na naman yan. At buong Jerezano family, maraming salamat. At syempre, maraming salamat sa Sports Radio family sa unending support Reggie na binibigay nila sa amin. Headed by Mr. Rick Yap Santos. At dahil dyan, naka-air tayo parati sa Sports Radio. In the meantime, Sports Radio. Kalas na tayo. Ako pa pala mabati, no? My wife, Winnie, Prince Ian, Prince Zoe, kay Mami Base, maraming salamat, kay Daddy Dan, Mami G, at saka kay Mama Lao. Samantala, ako po si Dennis Prinzube. Megs Yoson. Haji Kaaminyo sa Instagram at ako po si Haji Kaaminyo. Happy weekend sa inyong lahat at until next week, ito po ang inyong paboritong BTV Sports. Bye-bye.